Si Mars ng Cebu. Mars? Mars! Hello! Hello! Hello, Papa Jack. Hi, Mars! Mars! Kamusta ka na, Mars? Okay lang po. Yan, ilan taong ka na? 27. 27. Where are you from? Cebu. Okay, thank you for calling. Yeah. Saan ka sa Cebu, te? Sa Banawa. Malapit ka sa city mismo? Yes po. Anong ginagawa sa buhay ni Mars? Well, nagbabantay lang ng bata, hatid sundo ng anak. Ilan na anak mo? 2. Ilan taon ni panganay? 4 at saka 2. Namamalo ka ng anak? Ano, sorry? Namamalo ka ng anak? Ha? Sorry po? Okay na, yaman na. Sorry, Papa Jack, hindi ko na get. Namamalo ka ba ng anak? Ay, hindi. So, ibig sabihin niya, pag hindi ka namamalo ng anak, titig pa lang takot na sa'yo. Oo. Di ba? Pag sila sabi ko, stop na. Ay, Ayun, English. nag-stop na siya. Yung anak ko, gusto kong paluin minsan eh. Ay, wag naman. Oo. Minsan, andito siya ngayon pag pinapagalitan ko. Nakakonsensya kasi. Sabihin ko sa kanya, galit na ako! Sabi niya, galit ka na ba talaga Yung totoo, para magsiserious na rin ako. Hindi na nga, hindi na mali na tayo. Hindi din daughter ko ngayon. Chicks to chicks. O yun lang sa mga classmates ng aking daughter. Ilan taon ni panganay mo? 4. Yung pangalawa? 2. 2. Anyways. Ano si Mister? Government employee po. Yes, hindi po malayo po siya na destino. Talaga? Yes. Sige. Ano ang paglilingkod ko sa'yo? Yes, married po Puro ka namang yes, ate. Networking ba ito? Sorry po, Papa Jack. Lagi lahat na lang may yes. Ano, networking, te? Upline ka ba? Hindi. Okay. Married po kami since October 27, 2012. 4 years na. Yes po. Mag-4 years na, actually. Tapos, okay naman po ang lahat. Pero recently lang, last June 8, nag-confess siya sa akin. Like, nagkaka-girlfriend daw siya for 6 months. Alak ka. Oy, naiyak. Nagka-girlfriend daw siya. Oo, pero hindi ko naman siya pinilit na magsabi talaga. Talagang siya mismo yung nagsabi kasi nakakonsensya na daw. Kasi daw, ako yung tipong babae na material wife, inalagaan yung anak, naglilinis lang sa bahay. Tapos siya, every time na makikita kami, parang nag-bored na din siya kasi daw nakikita niyang pag umuwi siya, masaya daw ako. Until hindi ko talaga siya inaway, kinausap ko lang siya, Papa Jack. Sabi ko sa kanya, love mo ba talaga yun? Sabi niya, pareho kayo love ko. Sabi ko, sinong pipiliin mo? Yung pamilya mo o siya? Sabi niya, hindi ako makapagpili ngayon. So ibig sabihin ongoing pa rin? Ngayon, nag-stop na sila. Okay. Sabi niya, pero di ako sure kasi nawala na talaga ako ng trust, Papa Jack. Okay. Kasi ang laki ng trust ko sa kanya kasi kahit saan siya pupunta, okay na ako, go lang ng go. Kaya, ayun, parang din yung mundo ko, binagsak na. When did he tell you, ate, na meron siyang iba? June 8 po. Ngayon lang. Ngayon, last month lang? Yes po. And right now, he is away from you? Yes, Papa Jack, umuwi na po siya sa trabaho niya. When he told you, ate, you were together? Yes. Nandyan siya nun? Oo. Yung naging girlfriend niya, nasaan yun? Nandun sa lugar kung saan nagtatrabaho? Yes po, Papa Jack. That's going to be so tricky, ano? Kasi syempre, nandun sila, magkasama sila. Yung proximity. Yung distance, di ba? Sila yung lagi. Well, ayokong gatungan ito, ha? Actually, pero parang ginagatungan ko, ha? Oo nga. Pero ayun, sabi ko sa kanya, tigilan mo yan. Kung hindi kami yung mawawala mo. Kasi sabi ng babae daw, okay lang daw magiging second wife. Alam mo naman yung tradition pag second wife, Papa Jack. May tradition ba yan? Ay, yung mga Muslim, di ba? Muslim? Okay, kala ko ang tradition. Okay. Oo, okay lang daw. Kung papayag daw si first wife. Sabi ko, hindi ako papayag. Ganun, iyak ako na iyak nun. Parang nabaliw ako kasi 24 hours akong umiyak.
Tapos sabi ko, saan ba yung number ng babae? Hindi niya talaga binigay sa akin. Until tinanong ko, ano bang apelyido ng babae? Sinabi niya naman. So nahanap niyo ho? Nahanap ko po Ang yung galing niyo number. talaga. Parang hindi naman talaga actually yung buong pangalan, pero nagdududa na po ako, ito po yung pangalan. Ito po yung number na to. Ayun, tinext ko. Sabi ko, my husband confessed me everything. He told me everything. Please stay away from my husband. Nakakasira ka po ng pamilya. Sabi ko nang ganun. Hindi siya nag-reply. Baka busy ho. Kasi married din yung babae. Ala ka May na, anak. paktay ka di adong. May anak din siya. Pero parang separate na yung babae sa asawa niya. Okay. Tapos, June 8, mga June 17, umuwi na po siya. Sabi ko, tawagan mo yung babae, mag-usap kayo. Ayusin nyo yan. Sabi niya, oo, nag-usap na kami. Game over na daw kami, sabi niya. Pero nasasaktan din ako kasi nasasaktan siya. Parang huwag naman, te. Ang sakit-sakit kasi papa Parang niya. naman tanga, you get hurt, di ba? For him, pero ikaw yung biktima. Oo nga, kasi nag-beg ako na kami yung piliin niya. Sabi ko, kami na lang piliin mo. Talagang lumuhod pa ako sa harap niya, Papa Jack. Ginawa ko yung lahat. Sabi ko, ano pa bang pagkukulang ko sa'yo? Binigay ko na ang lahat. Nag-alaga ako ng bata. Nag-stop na ako ng work. Kasi sabi niya, mag-alaga na lang daw ako ng bata. Sabi niya, parang na-fall out of love na daw siya sa akin. Sabi ko, kaya pa yan, kapit lang. Lagi ko sinasabi, kapit lang, trials lang to. Lagi po ako napipray kasi alam ko trials lang to. Tapos ngayong week na to, wala talaga kami magandang komunikasyon. Like, hindi kami nag-I love you kasi nga daw, kunti na daw yung love niya sa akin. Pero sabi ko, na-appreciate kita. Thankful din ako, ikaw yung naging husband ko. Kasi, nagiging trust, nagiging din siya sa akin. Yung sinasabi niya lahat, kahit in 6 months, niloko niya ako. Pero ngayon, love na love ko pa rin siya. Tapos ngayon, ako yung laging tumatawag sa kanya, saan ka na ngayon, ganun, lagi akong nag-update. Ngayong gabi lang, sabi niya, bigyan mo naman ako ng time sa sarili ko, hindi ko nakilala yung sarili ko, gumanon siya. Ayaw ko maniwala dyan. Alam mo kung bakit? Bakit mo siya bigyan ng time para sa sarili niya, magkalayo na nga kayo? Yun nga, sabi ko... Sana kung araw-araw ka nagkikita, maintindihan ko yan. Tapos talaga mga lalaki talaga tinis. Tapos wala po akong pinagsabihan kasi nahihiya din ako. Normal yan sa mga babaeng niloloko. Nahihiya ako. They do not tell, kahit yung mga babaeng sinapak, they do not tell other people kasi they're so ashamed, di ba? And they still want to protect yung kanilang mga husbands kahit ganun pa man. Sabi ko, sige, bigyan kita ng time. Walang komunikasyon, mag-isip-isip ka. Ikaw ba naniniwala ka that they're not seeing each other anymore? Kasi syempre gut feel mo yan eh. You can tell me whether naniniwala ka or hindi. Actually, Papa Jack, hindi talaga sila sa iisang lugar. Like, for example, sasakay pa siya ng barko bago siya makarating sa lugar ng babae. Ngayon, nasa lugar siya ng babae ngayon kasi pinapatawag siya ni Mayor. Tapos, yun sabi niya, may pupuntahan daw sila bukas. Sabi niya, makakasama niyo yung girl bukas? Ay, hindi, Papa Jack. Kasi ibang trabaho din yung girl. Sabi niya, baka time na yun na mapag-isip-isip ko na, nawala na yung sarili ko. Hindi ko na alam kasi tinutulok niya ako palayo. Sinasabi niya, lumayo ka na sa akin, ang pangit-pangit ko na, ang sama-sama ng ugali ko, nasasaktan ka na. Sabi ko... Sabi lang niya yan, siyempre para, di ba, para ang dating siya, ikaw ay nakipag-iwalay. Oo. When in reality, di ba, he was the one who asked for it. Galawang Hokage. Ninja moves. Tapos umiiyak siya, Papa Jack. Sabi niya, hindi na daw niya kilala yung sarili niya. Matagal na kayong LDR atin?
Since naging kami first, magsi 6 years na kasi kami. 2 years in the... Laging ganyan ang setup. Oo. Mahirap din talaga yung ganyan, no? Hindi magkasama sa isang bahay, no? Oo. Uuwi lang siya, minsan, 2 weeks lang, 3 weeks. Tapos gano'ng kahaba siya mawawala? 2 months, yun lang naman, Papa Jack. Pag may time, walang trabaho, uuwi naman siya sa amin. Okay. Pero ngayon, sabi ko, di ko na alam kung ano magiging result sa pag-isip niya, man negative man o positive. Tatanggapin ko na lang siguro na kung actually, wala ka naman talaga magagawa eh. Meron naman because you're legally married, ano? But then again, I will not recommend that. If someone wants to be free from you, diba, the most logical thing to do is to free someone. Ayaw mo naman siguro na may taong nasa buhay mo, and yet napipilitan lang kasi naawa sa'yo. I don't know what to tell you, Mars. Kasi lagi na akong umiiyak, Papa Jack, like, starting June 8 until now, umiiyak ako, wala akong mapagsabihan. What is your question to me, Mars? Hindi ko kasi matanggap kung maghiwalay kami, Papa Jack. Kasi that's your statement, hindi mo matanggap kasi hindi pa nangyayari. Siyempre, di ba, you are hopeful na ano pa man ang maisip, ano pa man ang pinagdaanan ninyo, whether you were hurt, di ba? Maasa ka na sana he will decide on your favor. Kaya syempre hindi matanggap. Ganun naman ang tao atin. Tanong ko lang, Papa Jack, kasi ano bang gagawin ko? Let go ko na lang siya or magsistay ako? Di ko na kasi alam. Okay, ganito I'm sorry, Mars, but my advice for you will be very, very unfair. And before I tell you my advice, I would like to apologize. Maghingi na ako ng tawad kasi napaka-unfair nito. But then again, I will not advise you to let go of him. You know, up until you can see a glimmer of hope, I want you to hang on to it, ate. Yun nga, pinipilit ko. Kasi sabi ko, ibabalik ko yung buong trust ko, pipilitin ko, magbago ka lang. He asked, diba? Wait lang, tapusin ko lang ha. He asked for time away from you. I am one of those people na kaibigan who does not and will never believe in space. Space to yan. Kulap mukha nyo lahat. But then again, right now, ate, that's the only glimmer of hope that you can see. He is asking for space, wants to be away from you. This is very, very unfair. And I told you kanina, I'd like to apologize for even contemplating, di ba, dito sa ganitong klaseng advice para sa'yo. But then again, on the other hand, kung sakalang dumating sa punto, ate, na maghihiwalay kayo ng tuluyan, at least alam mo that you'd given every ounce of effort and sacrifice, ate. Para at least you will find out for yourself na talagang may hangganan at hanggan din nila talaga. Kasi halimbawa naghiwalay kayo, nilet go mo siya, ikaw na ang nagsabi voluntarily ng goodbye sa kanya. Tapos, natapos na ang lahat, down the line may iisip mo, kung pinayagan ko pa muna siya na, to have his time away from me at wag ko munang kausapin, nagbalik kaya siya. Diba? And I'm sure you do not want that, diba? You do not want that kind of dilemma. Tama mali? Tama. I apologize, ate. Pasensya ka na. Patawarin mo na ako. Okay lang pa. Patawarin mo na ako sa advice na binigay ko sa'yo. I really apologize. I'm sorry. I'm sure mga kaibigan, maraming mga tao nagtataas ng kilay sa akin yan for giving this kind of advice. But then again, I want you to see the end of it. If this will come to an end, at least you can see the end of it. You were there, you experienced it, ate. If it's going to be painful, at least you are going to experience it firsthand. I do not like what is done. But ako, ate, alam mo kung bakit ganito yung payo ko sa'yo? Kasi umaasa ako, ate, na there is still compassion. If wala ng pag-ibig, nandun pa yung compassion sa puso niya. Let's not forget, he told you, ate, the things that you have no way of knowing sana
But he chose to tell you. Mm. Siguro ito yung pagkakataon na nung umuwi siya sa'yo, he looked at you and maybe you realize that you do not deserve the lies. You deserve the pain, ate. I'm sorry. You do not deserve the pain and you do not deserve the lies. So, ibigay mo sa kanya, ate, yung hiningi niyang space. But promise me one thing. If after this, he will tell you na ayaw na niya talaga, I hope you find enough courage to go on with your life with the idea that he is no longer be a partner to you. I don't know if I will make this easy for you, but you never really used, di ba? You are never really used to having him around you. Since you got married. Tama ba? Yes. Lagi naman din siyang wala eh. It's the idea of being a partner to him na mahirap pakawalan. And I recognize that. Kaya lang, siyempre, kaibigan mo ako, ate, ayaw kitang, ang pangit kasi na magmamakaawa ka, you're gonna beg for someone to be in your life. Na may kondisyon ka pa, I will trust you again. Masakit sa'yo yan eh. Alam naman natin na hindi mo kayang gawin agad-agad yan eh. But you are going to promise him that you are going to give him back your full trust just for him to be back in your life. Yun palang napaka-unfair na. How can you go ahead, di ba, and promise someone as a bargaining tool na you will trust him again completely despite the fact na niloko ka niya for 6 months? Kung babalik siya sa buhay mo, ate, tatrabahuin niya yan. He will have to work hard para ibalik mo sa kanya yung tiwala. He will have to work hard. He will have to. Winala niya yan. Ganun pag nagmamahal tayo, di ba? Ito ang tiwala ko para sa'yo. Limpak-limpak yan. Ikaw ang bahala magwaldas niyan. Pag winaldas mo yan at tinanggap kita ulit, ipunin mo yan bago ka magwaldas ulit. At sana huwag mo nang waldasin pa. Kasi di ba, may hangganan yan. Hindi lahat ng trust can be renewed. And you are very much willing to give that to him. I recognize that. Ganun mo siya kamahal. So go ahead, give him his time. But please, ate, know when to stop. Know when to walk away. Pag dumating na yung pagkakataon that you are just about to lose your identity, na hindi mo na alam, ate, kung anong totoong kahulugan ng masaya at hindi masaya, kasi ang iniintindi mo na lang ay siya. It's time for you to stop and focus or refocus, ate, sa pagkatao mo. I really hope you do not lose your identity in the process. I really hope, ate, you do not lose, ate, your identity in the process. Minsan kasi naawan ako sa anak ko, Papa Jack. Kasi minsan nakikita niya ako umiyak. Lagi niya sinasabi, Mami, what's wrong with you? Broken-hearted ka ba? Sabi ko, slight anak. Sabi niya, Lord, mag-pray kasi siya, Lord, ayusin mo na yung heart ni Mami at saka ni Daddy. Sabi ng anak ko, gusto ko ng happy family. Ang sakit kasi marinig sa anak. As much as kaya ko naman i-keep siya, pero pag siya na talagang lalayo, wala na akong magagawa. Yep, that is beyond your control. Pero lagi niya sinasabi sa akin, nag-fight din daw siya. Sabi niya, nag-fight din naman ako, kinakaya ko. Drama na lang yan, te. Sakap ng babae, gago. Yung anak ko na lang kasi inaalala ko pag nawala yung daddy nila. Don't worry, ate. Huwag mong tignan sa ganang aspeto. Of course, hindi mo mawala yung daddy nila. Their dad will remain their dad kahit hindi na kayo mag-asawa. But no longer a partner to you.
You asked me kanina, do you hang on or do you let him go? Oh, syempre maghahangon ako. I guess, antayin mo yung decision niya ate when he gets back to you after nang hiningi yung time. I apologize again for the advice ate. Right. Sabi dito ni sa Instagram, my unsolicited advice to your caller, Wawadak, never chase love, attention, or affection. If it wasn't given freely by another person, it is not worth having. I agree. I completely agree. But I guess, mga kaibigan, it's a different story when you have a family. Pag may family ka kasi, mga kaibigan, yung kahuli-huli ang patak ng pag-asa to keep your family intact, you're gonna hang on to it. You're gonna grab it. You're going to give love a fighting chance. You do not just walk away. Lagi ko nga sinasabi sa kanya, kung magjowa lang tayo, hala, sige, hiwalay na tayo. Iba talaga pag mag-asawa kayo. Pero ngayon, pinipilit kong mag-hold on tayo kasi may mga anak tayo. Promise me, Mars, that you're not going to allow that mawala yung identity mo in the process. Yes, but if he is listening right now, I want us to do something right now. Are you ready? yes. I want you to tell him what's good sa inyong dalawa. I want you to remind him that the two of you looks good together, growing old together. I want you to remind him the things that he fell in love with sa iyo. I want you to remind him that once upon a time he looked into your eyes and told you he will love you every single day of your lives. And most of all, once upon a time, he promised you you're always gonna be his home. Anong tawagan niyo? Mahal. Go ahead. Mahal. Nung nagkita tayo ulit sa hotel, hiningi mo yung susi kasi receptionist po ako, Papa Jack. Sabi ko sa iyo, parang familiar na mukha to. Tapos inad pa kita sa FB. Tapos ayun, may communication until nagiging tayo. Pumupunta kahit saan-saan. Naalala mo pa ba yung nag-Enchanted Kingdom pa tayo? Lagi tayong naglalaro. Sabi mo, super saya ko sa buhay. Kaya pinakasalan mo ako. Kasi nakita mo na ako na talaga. Ako ng babaeng hinahanap mo sa baksahan. Thankful din ako. Kasi nagkamali ka, pero I have no regret in marrying you. Wala po akong regret kahit isa na ikaw ang pinakasalan ko. Ngayon, marami pa tayo mga hope. Sabi mo sa akin, sasama pa tayo, magsasabong. Bubuo pa tayo na, mag-aad pa tayo ng isang bata. Sabi mo, bibili tayo ng malaking bahay. Sabi mo sa akin, noon, ako yung babaeng hindi mo pwedeng sasaktan. Kasi nakita mo sa akin na material wife na talaga ako. Pero tao lang tayo, nagkakamali din. Pero tinanggap ko ang pagkakamali mo. Kaya andito ako, nag-hold on. Antayin ko ang pagbabalik mo, mahal.
na mahal kita, Daddy. Yun lang, Papa Jack. Yun lang, Papa. Mars, yeah, I don't need to ask you this kasi naramdaman ko naman. This is just, again, very unfair sa iyo. But for what it's worth, I'm going to ask this na gawin mo ito on air. I want you to tell him that you forgive him. But despite the pain that he's given you out there, you still find him beautiful. You can still appreciate what's good in him. I want you to tell him, ate, that you are very much aware that even if he is the person who's hurt you the most, he is the very person as well who can make you the happiest person alive. I want to hear you forgive him, ate. Alam mo kung hindi kayo mag-work, ate, kung hindi pupunta ito sa happily ever after, alam ko na hindi ka magtatanim ng sama ng loob. You are that kind of a person. So, I want to hear you forgive him right now. Mahal. Since nag-confess ka sa akin noong June 8, alam mo ba yung nararamdaman ko, ang sakit-sakit? Di ba parang nabaliw ako kasi hindi ako nakatulog noon. Pero di ba kinabukasan, nag-usap tayo, sabi ko, oo, pinapatawad kita. Kahit 6 months mo akong niloko. Kasi thankful ako kasi sinabi mo rin sa akin ang lahat. Though hindi kita nahuli, talagang sinasabi mo sa akin ang lahat. Di ba lagi ko sinasabi sa'yo, you're a very responsible man sa mga anak natin. Kahit nagkasala ka, I appreciate you sa lahat-lahat ng ginawa mo sa amin. Especially pag financial, kahit nag-utang-utang ka pa dyan, naghahanap ka talaga ng pera para sa amin. Alam ko. Sabihin mo kasi sa akin, nasasaktan ka kasi nasasaktan din ako. Wala po akong regrets po. Na ikaw yung pinakasalan ko. Kahit naging ganito tayo. Kakayanin natin to, trials natin to sa marriage life. Hold on tayo. Kahit nasasaktan na ako. Pero after these trials, magiging okay tayo. Magiging happy ulit tayo. Alam ko yan, nararamdaman ko yan. Yun na, Mama Jo.
Mars, Papa Jack. I admire the heart that you have. You know, Ate, I envy your husband for having a wife like you. Thank you, Ate, for sharing with us a very wonderful... It's not the entire story that's wonderful, Ate, but thank you for sharing with us your wonderful love for your husband. Tonight you have raised the standards, Ate, of sacrifice when it comes to love. And I thank you for making me a part of your struggles out there. I am not happy that you're going through this right now, but I am moved by the amount of love na meron ka para sa kanya. I hope everyone, no, everybody na nagmamahal, ganyan yung pagtingin sa pag-ibig. He could have been so lucky, Ate, to have you. And amen to your intention and to your desires, Ate, na maayos din kayo. I am going to pray for that. Sana maayos. Thank you, Papa. I wish one morning you both wake up so in love with each other. I hope one day, Ate, he will realize that within your arms is really his home. I am going to pray that he will again find you the most beautiful woman in the world. Pero pag hindi nangyari yun, I believe you have enough courage to take the very first painful step of accepting na baka yun lang ang fulfillment ng pagkakakilala niyo. To become parents of 2 wonderful kids and that's it. The pain that you feel right now may not make sense. Someday it will. Learn from it. Bago kita pakawalain, Mars, I'd like to tell you something. Are you listening? Yes, Papa Jack. I am sorry. I apologize. I always do this, Ate, when I know that someone na nagmamahal ng tapat at sobra ay sinaktan. I'd like to apologize on his behalf to all the girls who's been hurt, mga kaibigan, by stupid guys. And to you, Mars, I'd like to apologize for the pain that you feel right now. It's brutal, it's senseless, and you do not deserve it. I hope you forgive us. I apologize for causing you so much pain. Yung tipo ng pain na nakakapanghina, nakakamatay. Na minsan, pag nagtanong kayo sa amin kung bakit, wala kaming matinong sagot. We end up telling you just because, and that's it. Thank you for the forgiveness that you've given him right now. Thank you, Mars, for the gift of compassion. Sa kalagitnaan ng pain, kaya mong sabihin sa aking mahal na mahal mo siya. That's very rare. You know, if I'm a genie tonight, Ate, I'm going to grant one wish. Para sa'yo. Ibabalik ko yung mister mo sa'yo ng buong buo. Yung mahal na mahal ka na ulit niya. But life, mga kaibigan, did not provide us with genies. It's the harsh reality that when someone walks away from us, we are on the receiving end of one choice, and that is to let go. I will pray for you, and thank you for calling my show. Thank you for listening also, Papa Jack. God bless you. Thanks, Papa Jack.
Sa dalawang anak mo, anong gusto mo sabihin sa kanila? Mga anak, mahal na mahal kayo ni Mami at ni Daddy. Kapit lang, magkakaayos din kami ni Daddy niyo. At nabibigay ko yung happy family niyo hinahanap. Salamat siya. God bless you, Mars, and thank you for calling. Thank you, Papa Cha.